Paraan ng narcissistic partner para protektahan mo ang sekreto niya. Ituloy natin ito. So ngayon, ang focus natin ay gaslighting. So ito yung paraan. So marami tayong paraan na dinidiscuss. And right now, we're going to analyze this one. So itong gaslighting, malupit ito na pamamaraan ng narcissist para proteksyonan mo ang kanyang image, proteksyonan mo ang kanyang mga pinaggagawa na kalokohan. Kasi napaka-importante sa narcissist ang image management. Yung kailangan maganda ang tingin ng mga tao sa kanya. Katrabaho niya, kaibigan niya, no, ng public. So, kailangan maganda yon. So, napaka-importante sa kanila na bilang asawa, no, na proteksyonan mo ang kanilang sikreto. Itong gaslighting, tinutwist nito yung isipan mo. So, pag ginagawa niya ito sa inyo, o ng mga narcissist, kino-question mo yung iyong katinuan, ang iyong pag-iisip. Tinatanong mo kung maayos ba o maayos pa ba ang iyong isipan. Yan ang gaslighting. Alam nyo, nung unang panahon, may palabas na ganito, may movie. No? So, ito ay tungkol sa mag-asawa. So, yung husband ay con artist. Ibig sabihin, pinakasalan niya yung babae para lukuhin. Para kunin yung kayamanan o yung kung anong meron yung babae, yung wife. So babaliwin niya o binabaliw niya yung kanyang wife. So ang ginagawa niya, bago siya pumasok ng bahay, bago siya umuwi, ang ginagawa niya ay pinapatay niya yung source ng liwanag ng bahay. So ang ginagawa niya bago siya pumasok doon, ino-on and off niya o pinapatay niya yung source ng ilaw. So anong nangyayari? Nagba-brown out do sa loob ng bahay. Nag-on and off yung ilaw. Tapos pagpasok niya do sa bahay, ikukuwento ngayon nung wife niya yung tungkol sa ilaw. Tapos sasabihin niya dun sa wife niya na hindi naman nangyayari yun, wala namang problema yung ilaw natin. So doon nagsimula yung kaya tinawag na gaslighting. No? So ino-on and off ni husband yung ilaw, no, kinakat niya yung source ng ilaw, no, galing dun sa labas kasi I think it's electricity or gas, something like that. Basta kinakat niya yun, tapos nag-on and off yung ilaw, and then pagpasok niya sa loob ng bahay, binabaliw niya yung asawa niya, yung wife niya. So I hope na mapanood niyo yung movie na yan, gaslighting, no? Sa YouTube ko yan napanood. Tingnan niyo dun sa YouTube yung gaslighting. So kaya ngayon, you know, in our life sa nowadays, no, ngayon modern time, so ginagamit itong terminology na to basically sa mga narcissist, kasi yung mga narcissist ganito yung ginagawa sa kanilang asawa, no. So binabaliw nila ang datingan, no. So tinutwist nila yung kaisipan, sinasabi na hindi nangyayari yun, hindi yun ganun, ang iyong iniisip ay hindi nag-i-exist, no. So kung ano yung iyong nakikita, naaamoy, nalalasahan, nadidinig, no, tinutwist niya. Sinasabi niya na hindi yun nag-i-exist. Hindi ganun yun. So what happened to you? In the long run, kasi sa una, mga short-term period of time, mga maikling pang panahon, walang pang epekto to eh. But kung ang asawa mo ay kasama mo ng isang dekada, o 5 taon, ilang taon, so what happened there is, yung utak mo makukondisyon na. Magkakameron na ng mind conditioning. No? So, masasanay na yung isip mo na tinutwist yung iyong reality, and then right now, no, you started, or long ago, you started na questionin ang iyong pag-iisip. No? So, kaya nga
misis or may mga mister na pakiramdam nila sila ay may diferensya sa pag-iisip. May diferensya ang kanilang, the way they think, the way they see things, the way they hear, they hear things, the way they perceive o yung perception nila ay kinu-question nila. No? So, dinideny kasi ng asawa nila yung katotohanan. Pag sinabi na, uy, may nag-chat sa'yo kanina, nakita ko, malaswa yung yung chinat sa'yo. Guni-guni mo lang yun. Hindi totoo yun. Yun ay hindi sa aking message. No? Na lang yun, napasend sa akin kung merong ganun. Or na guni-guni mo lang yun. Kasi ikaw, lagi kang puyat sa trabaho. O lagi kang gutom. O ganun. So, something like that. You see the point. So, what happened here is, yung sekreto niya, inyong pinoproteksyonan. Kasi, naiisip mo na hindi naman totoo yung iniisip ko. So, what will happen is, hahayaan mo na lang. No? You let it slide. Yung mga pangyayari yun. Halimbawa, meron siyang mga ginagawang kalokohan, so hinahayaan mo na lang yun. Kasi nga, nag-gaslight ka na eh. No? Nasanay ka na yung asawa mo, gina-gaslight ka, and that's the effect inside your brain. So for those of you who would like to learn more about sa mga narcissists, this one is for you, Surrounded by Narcissist by Thomas Erickson. So maglalagay ako ng yellow basket dyan or link para ma-check out nyo to at ma-start nyo ng basahin to know more about narcissist. Bye for now.